pangalan, itataas ka namin, Lord. Dadakilain ka, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Continue, Lord God, that let your presence ang aming mararanasan, Panginoon. Cover this place, Lord, by your blood, oh Jesus. Continue, Lord God, na ikaw magsasatisfy sa bawat sa amin. Teach us, Lord, how to worship you in spirit and truth, Panginoon. Teach us, Lord, how to honor your name to our praises, Lord God. You are more than a song, Panginoon. You are more than our words, Panginoon. Everything, Panginoon, Lord God. You are greater, Panginoon. You are greater, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Open our hearts to see you, oh Father. Open our hearts, Panginoon, to feel you, Lord. Open our hearts upang ikaw, Lord, ang mararanasan sa mga oras na ito, oh Jesus. There is no hindrances, Lord God. We can overcome it all in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Oh, Lord, praise you, Jesus. Praise, praise. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, oh God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power, pour out your heart and love, as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Praise the Lord God. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up. You shine, oh God. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Oh, praise the Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yes, oh God. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open our hearts, oh God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Your shining God. Shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love, as we sing holy, 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 oh Lord God, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. I want to see you. Oh, we want to see you, Lord. Oh, open our hearts. Oh my God, aming maranasan, Panginoon. We want to see you, Lord. Oh, we want to see your presence. See us, oh God. We want to see you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, we give you glory, oh God. Oh, we
want to see you, Lord God. We want to see you, Lord God, high and lifted up. We want to see you, Lord God, being thrown in your place, oh Jesus. Oh, praise you, Jesus. Let your presence come. Let your spirit come, oh Jesus. Let your spirit fill this place, oh God. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. We enthrone you, Lord. We proclaim you our King. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Oh, and we're standing here. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Let's proclaim His name. We proclaim you are King. Standing here in the midst of God. Praise Lord. We raise you up with our praise. And as we worship Him
Oh, as we worship you, Lord, we build your throne, Jesus. Magandang umaga at medyo magtatanghali na. So basahin po natin yung ating verse sa Genesis chapter 3 verse 16 to 19. So dito po ang magagaling yung ating message. Sa babae na may, ito ang sinabi: sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Verse 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan: dahil nakinig ka sa iyong asawa, na iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, ang title po ng ating message sa umagang ito ay Why Does God Allow Natural Disasters? So, bakit pinahihintulutan ng Diyos yung mga natural disaster? Nung nakaraan ay mayroong message tayo na bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga suffering sa mga mananampalataya. So, sa umagang ito, bakit inaalaw niya yung mga natural disasters? Ang earthquake, katulad po ng iba rin mga bagyo, buhawi, tornado, tsunami, baha, ito pong mga disaster na ito, mga natural disaster, ay kumuha ng maraming buhay. So marami po mga tao ang sinasabi nila ay bakit inaalaw ng Diyos ang mga ganitong uri ng trahedya. Samantalang yung iba naman, kapag nangyayari yan, mga lindol, maraming namamatay, so sinasabi nila, patunay lamang yan na walang Diyos. So lalong-lalo na po yung mga tao na atheist, mga taong hindi naniniwala na may Diyos. So kapag nangyayari yung mga dilubyo, so sinasabi nila, yan ay patunay lamang o proof that there is no God. So ang trahedya, ito po ay naging sanhi na ang maraming tao, minsan pino-question po nila yung kabutihan ng Diyos. Amen. May mga Kristiyano pa nga Christian na, pero kapag nangyayari yan, they question God. So, napakalungkot kapag nangyari yung tinatawag na natural disaster. Tingnan nyo sa mga pahayagan o sa mga balita, kapag nangyayari yan, mga natural disaster, ano ang sinasabi nila? This is an act of God. Yan ay gawa ng Diyos, pinahintulot ng Diyos. Samantala, kapag ang mga nangyayari ay pawang kabutihan, magandang panahon, wala silang
comment sa Diyos. Kapag ka masama ang panahon, napakaraming comment patungkol sa Diyos. Amen. Amen. So, maunawaan natin, masasabi natin, kung bakit nangyayari itong mga natural disaster. Amen? Tayo mga Christian. So, maunawaan natin why it happened. Pero ang hindi natin maunawaan, why does God allow it to happen? Bakit pinahintulutan niyang mangyari? Kung kayo po ay pamilyar sa, nagbabasa po kayo ng mga balita, lalong-lalo na ng mga nakakaraang panahon. So, meron pong mga ilang mga record o naitala ng mga natural disaster na nangyari sa iba't panig ng mundo. Noong 2004, sa bansang Indonesia, doon po sa Indian Ocean, ay nagkaroon po ng doon po sa ilalim ng dagat, Indian Ocean, ay nagkaroon po ng tinatawag na earthquake. So dahil dito, tandaan po natin kapag nagkaroon ng earthquake sa dagat, nag-create po ito ng tsunami. So, sa bansang Indonesia, nang magkaroon po ng tsunami sa kanilang bansa, ang sabi po sa ulat ay 227,898 people ang nag-perish, namatay. 227,898 katao ang namatay. Doon naman po sa Haiti, noong 2010, nagkaroon po ng isang mega earthquake na sinasabi nila. Na ito po ay pumatay ng mahigit 160,000 na katao. 160,000. Doon sa China, noong 2008, nagkaroon din po ng earthquake na pumatay po ng 70,000. Buti sana po, isa lang, no? Tatlo, namamatay. 4, hindi. Pakyawan, marami. Yung iba habang natutulog, pag-ising nila, patay na pala sila. Noong 2013, dito po sa ating bansa, kung natatandaan po nyo, yung bagyong Yolanda na tumama po dyan sa Kabisayaan. More than 6,000 people ang namatay. Pero 3 million naman ang dinisplace niya, ang nawalan ng tirahan. Amen? So, mabuti na lamang at yung ating gobyerno ay gumawa ng mga kaparaanan upang ito po mga naapektuhan ay makarecover doon sa kanilang sinapit na trahedya sa kanilang buhay. Itong panahon natin ngayon ay nasa panahon po tayo ng tinatawag na COVID-19 pandemic. Noong pong 1918, meron din halos katulad nito ang nangyari. 1918, ang tawag po nila doon ay Spanish flu. Ang Spanish flu po ay nakaapekto po ito ng 500 million. Halos ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay nagkaroon po ng sakit. At ang estimated na namatay dito ay 50 million. Itong pandemic natin hindi gaano Amen? Wala siya sa Spanish flu. So kapag nangyayari po yung mga ganitong disaster, marami po ang nagtataka, bakit ang isang mapagmahal na Diyos, kapag halimbawa may tsunami dumarating, bakit hindi niya mapigil? So sabi nila, bakit andun lamang ang Diyos? Para bang tinitingnan lang niya kung paano yung mga tao ay tinatangay, nalulunod. Di ba may mga ganon? So bakit
thousands of people die. Para bang andun lamang si Lord at parang tinitignan niya lamang, bahala kayo dyan. So sa umagang ito ay titignan po natin bakit ina-allowed niya itong mga tinatawag na natural disaster. So marami po ay hindi nila alam kung ano yung kasagutan. So yung iba, tinatanggap lamang nila. At sinasabi ay may purpose o may layunin ng Diyos, kaya yan ay nangyayari. So yung iba naman, kapag nangyari yan, sabi nila, walang Diyos. Kasi kung merong Diyos, bakit hinayaan niya na mangyari sa kanila yung trahedyang yun? So sa umagang ito, ay titignan po natin yung tatlong reason bakit hinahayaan niya itong mga natural disaster. So number one, una, we live in a broken world. Tayo po ay nabuhay sa bumagsak na mundong ito. Noong pong lalangin ng Diyos si Eva at Adan, inilagay niya ito doon sa tinatawag na Garden of Eden, isang paraisong lugar. Amen. So, doon sa lugar na yon, sa Garden of Eden, doon wala yung tinatawag na natural disaster. Ika nga, it was a perfect environment. Perpektong lugar. Tandaan po natin, nung hindi pa nagkakasala ang tao, they live in a perfect world. Amen? So doon, nag-i-enjoy sila doon sa kanilang magandang environment. Kaya lang, merong nire-required ang Diyos sa kanila para manatili silang makapamuhay doon sa tinatawag na perfect environment. So binigyan din sila ng tinatawag na free will. So gawin mo ang gusto mo, sundin mo kung ano yung nais mo. So meron silang tinatawag na freedom to choose. Kaya lang, doon sa kanilang paggamit ng kanilang kalayaan, nagbigay din ang Diyos ng warning na kapag nireject nila, kapag dinisobey nila yung kanyang instruction, mararanasan. So sabi po ng Bible, dumating si Satanas, tinukso ang tao. At ang tao ay nag-give in, umayon doon sa tukso na kainin yung ipinagbabawal na bunga. Nagtagumpay si Satanas at ano nangyari? Inalis sila sa perfect environment. Inalis sila ng Diyos sa Garden of Eden. At yung binasa natin kanina mga talata, naroon yung mga curse na sinabi ng Diyos na kanilang daranasin. So, ibig sabihin, bakit sila inalis doon sa perfect environment? Why they are removed? Hindi lang sila inalis doon, pinabantayan pa ng Diyos sa isang cherubim na may naglalagablab na espada. Ang entrance na kung saan naroon din yung tinatawag na tree of life. So, ibig sabihin, kaya sila inalis doon, imposible sa isang makasalanang tao ang mamuhay sa isang perfect environment. Amen? Tandaan po natin, ang isang perfect environment at isang makasalanang tao, hindi rin siya pwedeng ilagay ng Diyos doon. Imposible na rin. Yung perfect environment na yon ay magiging imperfect. So kung titingnan po natin sa Book of Genesis,
bago po nagkasala ang tao, kung titingnan nyo, the weather was perfect. Perfecto po ang kanilang kapanahunan. So wala po yung tinatawag na change of season. Walang bagyo, walang lindol, walang tornado. Bakit? Bakit? Walang nag-e-exist na kasalanan. There is no sin. Amen? Tandaan po natin, kaya nangyayari yan because of the sinful men. Dahil sa kasalanan, kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito pong mga natural disaster. Pangalawang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos itong natural disaster. God is sovereign. Anong ibig sabihin ng sovereign? Makapangyarihan, supreme, pinakamataas. Ibig sabihin nun, kung ikaw yung pinakamakapangyarihan, supreme, ibig sabihin nun, magagawa mo yung gusto mong gawin. Amen? You can do what you want. Sa Diyos, we can do what we want. Amen? So, masasabi po natin na kaya nangyayari po itong mga disaster na ito because of God's providence. Ito po ay itinalaga ng Diyos. Amen? Sa Job 37 verse 6, babasahin ko. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. At sa Amos 4:7, hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hinahayaang matuyo. So, ibig sabihin po, itong mga talata po na atin po binasa, pinapakita po rito na ang panahon man o ang weather man, mabuti mang panahon o masama mang panahon, yan ay kontrolado ng Diyos. Tandaan po natin yan. Amen? He can do what He wants to do. Kung ayaw niyang umulan sa isang lugar, wala silang magagawa. Kung gusto niyang umulan sa isang lugar, yun ay sa kanyang kalooban. Amen? Amen? Amen. So, ikatlo, last. Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga natural disaster? Tandaan po natin, ang ikatlo, worst things are yet to come. Yung mga nangyayari niyan, yung mga nangyayari sa ating paligid, ito sa buong mundo, sabi ng Bible, meron pang mas malala na darating. Itong nakikita po natin ito, na mga natural disaster, preview lang yan. Para bang sinasanay lang tayo ng Diyos sa lalong mas malalang mangyayari. Sa Matthew 24 verse 8, in spite po sa mga natural disaster na hinaharap natin, sabi nga natin, there are worse things to come. Sabi po sa verse 6 ng Matthew 24, makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong nababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap
na tulad ng isang babaeng manganganak. So alam niyo na kung bakit nangyayari yung mga disaster na yan, yung mga COVID na yan. Ano sabi ni Jesus? That is the beginning of sorrow. Pasimula pa lamang yan. Amen? Nagsisimula pa lamang tayo. Sabihin, nagka-practice pa lang. Para pagdating ng mas malala, ewan ko kung masasanay po tayo. Amen. So sabi po ng Panginoon, itong mga suffering at mga disaster na ito, sabi nga natin, this is the beginning and worse things are yet to come. Mangyayari po ang mga bagay na yon, yung mga binanggit natin kanina. So meron po mga suffering dito po sa mundo, dito po sa earth, because we live in a cursed world. Nangyayari yan sapagkat itong earth ay isinumpa ng Diyos. Kung ayaw mo na madamay ka sa earth, dito sa sumpa ng mundo, anong gagawin mo? Kinakailangan po nating mamatay para hindi mo maranasan yung mga nangyayari, mga natural disaster dito sa mundo. So sabi nga natin, God is sovereign. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po natin pwedeng questionin ang ginagawa ng Diyos. Walang sino man na makakapag-question. Kung ang isang tao ay pinanganak na walang paa, o kaya siya ay bulag, o walang kamay, pwede niya ba sisihin ng Diyos? Hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos. Walang sino man pwedeng mag-question sa Diyos because God is sovereign. Gagawin niya, magagawa niya ang gusto niyang gawin. Hindi ba? Sabi nga nung palayok, yung palayok na ginagawa, hindi niya pwede sabihin doon sa magpapalayok, ganitong design ang gawin mo sa akin. O kaya, bakit ganito yung aking pagkakayari? So walang magagawa yung palayok doon sa nag-design sa kanya. The same with the Lord. Amen? We cannot question God. Because God is sovereign. He is supreme, the highest. Amen? So dito po ako magtatapos. Alam niyo po, ang natural disaster, ito po ay nakapagturo sa atin ng iba't ibang lesson. Ano yung lesson na makikita natin kapag nag-occur o kapag nangyayari po itong mga natural disaster? Pinapakita ng Diyos that life is uncertain. Ang buhay ay walang katiyakan. Amen? Milyong-milyong tao ang gumigising sa umaga, hindi nila alam ang mangyayari sa mga susunod na oras. Amen? Pwedeng magkaroon ng aksidente kahit sa lugar. Amen? Naalala ko yung nung ako po ay pumapasok pa sa office. Doon sa sakayan, ilan sa sakyan, meron dong nasagasaan na tao. So, balita ko ay namatay siya. Sagasaan, namatay. So, isipin nyo, hinihintay siya ng kanyang family, kanyang mga anak, asawa. Tapos, habang pauwi siya, ay nangyari nga yung ganong trahedya. Sabihin, yung sinasabi natin kanina, life is uncertain. Ang buhay ay walang katiyakan. Misa nga, nakakabalita ka
Minsan nabalitaan mo, namatay na. Ba't ganun? Kanina ang saya-saya niya. Di ba? Minsan nakaka-encounter tayo ng ganun. So, ibig sabihin, pinapakita ng Diyos, life is very, very short. Ang buhay ay napaka-iksi. Amen. Ikalawang matututunan natin sa natural disaster ay makikita natin dito sa Numbers chapter 16, verse 30 hanggang 34. Sahin ko. Bilang 16. 30 hanggang 34. Ngunit, kapag bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay, kasama ng lahat ng may kaugnayan sa kanila, nangangahulugang naghimagsik sila kay Yahweh. Hindi pa halos natatapos ang salita ni Moises, bumuka ang lupa at nilulun ng buhay sina Kore, pati ang kanilang mga kasambahay at ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling naghilom ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagkagulo sila sa takot. Lumayo kayo rito. Ang sigawan nila, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Ano ang pinapakita ng Bible? Bakit nangyayari ang mga tinatawag nating natural disaster? Bakit? It is a judgment from God. So nakikita natin, bakit si ganito, parang yung kasalanan ginagawa niya, parang okay lang ba yan? Pero hindi natin alam, ginagamit ng Diyos yung mga natural disaster para turuan ang tao, para disiplinahin ang tao, ipakita sa kanya kung ano ang consequences na tinatawag nating kasalanan. Amen? Pero tayo pong mga Christian ay wag po kayong matakot. Amen? Kasi doon po sa Leviticus 26 verse 3 to 5, ang Diyos po ay nangako. Nangako siya sa bayang Israel. At yung pangako niya sa bayang Israel ay pangako niya rin para sa mga taong sumusunod po sa Kanya. Amen? O protektahan ka ng Diyos sa mga natural disaster kung tayo po ay susunod sa Kanya. If we obey God's command. Amen? Kung tayo po ay pasasakop sa Kanyang kalooban. So pinangako niya sa Leviticus 26 verse 3 to 5, you are protected by God. Amen? So huwag kayong matakot. Doon din po sa Ezekiel 18:32, ang Diyos po ay nag-i-intervene. Amen? To protect His people. Kapag may mangyayaring isang bagay na masama, nandun siya. Sinasawata niya. Sapagkat wala akong kasayahan, sabi po niya, sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Amen? Magsipagbalik loob kayo. Repent. So, every time you sin, you repent. Amen? Ang paghingi po ng kapatawaran sa Diyos ay nakakapagbigay kaduguran sa Diyos kahit po anong kasalanan natin. Huwag niyong pahayaan na kapag kayo nagkasala ay hindi niyo inihingi ng tawad. Ihingi po natin ng kapatawaran. Amen? Para ang Diyos ay patuloy na makakilos sa ating buhay. Pagdating ng anumang mga natural disaster, ikaw ay Kanyang iingatan. Amen? So tayo po ay tumayo.
Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Praise be the name of Jesus. Praise be the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami nagpapasalamat na meron kaming Diyos na nag-iingat sa mga taong sumusunod sa Kanya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, that you can intervene sa aming pong mga buhay. When disaster strike, meron pong katiyakan, meron kaming katiyakan na kami, O Diyos, ay ililigtas mo. As long na kami po ay sumusunod sa iyong mga instruction. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong pag-ibig. Dumating man, O Diyos, ang mga tragedy, mga natural disaster, meron po kaming katiyakan na ikaw ay sumasa amin. Kaya sa oras ito, Lord, patuloy mo nga po na hawakan ang aming mga buhay. Hawakan mo, O Diyos, ang aming mga kaisipan. Huwag mong hayaan, O Diyos, ang makasalanan ay lumala sa aming mga buhay, bagkus maging aware kami sa bawat oras. Maging aware kami, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy po kami makalakad sa iyong kalooban. At kung kami lumalakad sa iyong kalooban, you have promised, Lord, ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang Diyos na aming proteksyon. Kaya sa oras nito, Lord, maraming salamat. Sino man po, Diyos, sa aming pong mga kapatiran, ang nagdaranas, Panginoon, ng anumang trahedya, sakit, karamdaman, in the name of Jesus, in the name of Jesus, bago ang proteksyon ng Panginoon, makilala mo sa iyong sarili, suriin mo ang iyong buhay. Ako ba ay nagkamali? Kung kami man, O Diyos, ay nakagawa ng mga bagay na hindi makapagbigay kaluguran sa iyo, sa oras na ito, amin pong isinusuko, hinihingi ng kapatawaran, Panginoon, upang kami ay makabalik sa iyong presensya. Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. And Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you.